Ang pag-uusapan nga natin ngayon ay ang istorya kung saan masusubok ang katatagan ni Genos dahil iikot ang istoryang ito. Sa panahon kung saan maraming tao ang namatay sa Earth, at dito rin natin masasaksihan kung paano namatay si Saitama. Kaya naiwan na lang si Genos na mag-isa sa planetang Earth. Huwag nyo kakalimutan na mag-like, comment, and subscribe para sa mga susunod pang updates. Nagsimula nga ang chapter na ito sa eksena kung saan sumabog nga daw ang maraming chemical weapon na naging sanhi ng pagkamatay ng maraming tao sa mundo. Naging polluted na daw ang hangin sa Earth, na balutan ng napakakapal na usok na siyang hamarang sa sinag ng araw, kaya namatay ang mga puno at halaman. Ang sibilisasyon ng mga tao, na naghari ng ilang taon sa mundo, ay tinapos ng hindi natural disaster, kung hindi ng isang pagkakamali. At makikita natin dito si Genos, na nakamahabang coat nga, at nakatayo sa labas ng Hero Association. Ang Hero Association din, ay tila naging isang horror building, dahil wala ng katao-tao sa mundo. At habang naglalakad nga si Genos sa disyerto papuntang Hero Association, ay may lumabas nga na isang napakalaking halimaw. Agad namang tinapos ni Genos ang kalaban na hamarang sa kanyang dinadaanan. Matapos nga nito ay nakapasok na nga si Genos sa mga building na sira-sira na, sa convenience store na lagi nilang pinupuntahan ni Saitama, sa hallway papuntang Hero Association. Wala na talagang makikitang tao sa loob ng planetang Earth. Tanging si Genos na lang at ang mga halimaw. Pumasok na nga si Genos sa loob ng kanyang hideout. At makikita natin dito, ang mga lumang aparato, na ginagamit upang ayusin si Genos. Nilapitan din ni Genos ang lumang litrato nila ni Saitama. At bakas sa mga mukha ni Genos, ang lungkot na kanyang nadarama. Makikita rin natin dito, ang lumang costume ni Saitama, at ang litrato ni Dr. Cosino. Makikita nga natin dito, na sinusulat nga ni Genos, ang mga dumadaang araw, matapos maubos ang lahat ng tao sa Earth. Wika nga ni Genos, wala na naman daw siyang nakitang survivor. So yun pala guys, lumalabas pala si Genos, para maghanap ng mga survivors, na baka sakaling buhay pa para matulungan niya ang mga ito. Pero bigo na naman siya sa kanyang mission na maghanap ng mga tao. 5 taon na nga daw ang lumipas, simula nung nangyari ang aksidente, na umubos sa mga tao sa Earth. Kwento nga ni Genos, ilang araw daw after ng pagsabog, ang mga tao daw na nakaligtas ay gumamit ng spaceship or rocket upang lumipat at manirahan sa Mars. Hindi na nila kayang mabuhay sa Earth, gawa ng wala ng mga puno at nababalutan na ng polusyon at chemical ang hangin dito. Upang hindi din magwakas ang buhay at lahi ng mga tao. Pero nanatili daw si Genos sa Earth dahil sa mga alaala niya kay Saitama. Bukod dito, di kailangan ni Genos ng hangin dahil isa siyang cyborg. At nag-flashback nga ang mga panahon na pinipilit ni Fubuki si Genos na sumama at manirahan sa Mars dahil wala na nga daw pag-asa sa mundo ng mga tao. Umiiyak na din si Fubuki dahil di niya rin matanggap na wala na si Saitama. Pati nga si King ay pinipilit na si Genos na sumama papuntang Mars. Ngunit hindi pumayag si Genos, at nanatili siya sa planetang Earth. Habang nakaharap nga si Genos sa pader, at nakadetect ng kalaban, ang kanyang radar. Sa pagsugod nga ng kalaban, agad namang humanda si Genos, para kalabanan nga ito. Wika nga ng halimaw, na wala na daw tao sa planetang ito. Kaya umalis na daw si Genos. Dahil kung di daw aalis si Genos, ay patuloy daw nilang papatayin ito. Sumuko na daw si Genos at ibigay na sa kanila ang walang kwentang planetang Earth, ang nag-iisa at naiwang hero sa mundong ito. Agad namang tumalon si Genos, at sinapak sa mukha, ang napakalaking halimaw. Sigaw nga ni Genos dito, na kung para sa mga halimaw ay wala ng kwenta ang Earth. Para sa kanya naman daw, ay kaya niyang isakripisyo ang lahat, maprotektahan lang ang tahanan ng kanyang master Saitama. Dito na nga tinapos ni Genos, ang sumugod na kalaban. Matapos nito, ay nag-flashback nga ang mga alaala, kung saan buhay pa si Saitama, at kinakausap si Genos. Nakatungo nga si Genos sa kama ni Saitama, habang umiiyak nga ito. Wika nga ni Kalbo, na kung di na daw talaga siya gagaling sa kanyang sakit, wala na daw talaga silang magagawa pa.
At least natalo niya na daw ang mad cyborg na pumatay sa mga magulang ni Genos. Sagot naman ni Genos dito, hindi. Master, finally nagawa na kitang talunin Master, mananatili na ako sa iyong tabi habang buhay Master. Pakiusap lang, wag na wag mong sasabihin ang salitang, paalam. Hindi ko kakayanin Master, gagawa ako ng paraan, upang gumaling ka Master Saitama. Dagdag pa nga ni Genos dito, na napakadami ng tao, ang nailigtas ni Saitama. Pero ngayong si Saitama na ang nangangailangan ng tulong, wala daw siyang magawa para sa kanyang Master Saitama. Hinding-hindi nga daw siya lalayo, sa tabi ng kanyang Master. Tinapik na bigla ni Saitama, ang noo ni Genos, at sinabi nga nito. Diba, ikaw ang estudyante ko. Tama ba Genos? Hinding-hindi itatapon ng isang hero ang kanyang buhay, kahit ano pa man ang mangyari. Buksan mo lang ang iyong mga mata palagi, at harapin ang lahat ng pagsubok ng buhay, kahit na mag-isa ka na lang. At nagbigay nga ng bagong mission si Saitama kay Genos, unang mission nga nito, na kahit na ano pa man ang mangyari. Wag na wag daw gamitin ni Genos, ang self-destruct function nito. Kapag nag-self-destruct daw si Genos, ay sasapakin daw niya ito sa langit. Pangalawang mission, ay protektahan ang Earth, kahit ano pa man ang mangyari. Wag daw sana maging malungkot si Genos, isa sa puso nga nila, ang kanilang samahan bilang magkaibigan. Nag-flashback nga kay Genos, ang lahat ng alaala na kanilang pinagsamahan, simula nung una nilang pagkikita ni Saitama, laban kay Mosquito Girl. Di niya nga kayang mawalay sa kanyang master, ngunit alam ni Genos, na ang lahat ay magwawakas, at walang makakatakas sa pagbabago. After nga nito, ay namatay na nga si Saitama, sa presensya ni Genos. Iyak nga nang iyak si Genos dito, dahil tanging si Saitama nga lang at Dr. Casino ang kanyang mga pamilya sa buhay. 5 taon nang ang nagluluksa ang ating bida dito, sa loob ng Earth. Walang kausap, walang kasama, walang kaibigan. Araw-araw din niyang inaalala, ang mga matatamis na samahan, kasama ang kanyang Master Saitama. Nakatungo nga lang siya, at sobrang lungkot nga naman talaga, ang mag-isa. Bukas natin upload ang part 2 ng storya. Kung nagustuhan nyo ang mga content na ganito, ay huwag kakalimutan na mag-like, comment, and subscribe. Maraming salamat sa panunood. Paalam. Peace.